So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, April 1, balik tayo sa mga request videos na hindi natin na-review nung March kasi nga siningit natin yung Isa Buhay 2016. And congrats sa atin kasi natapos na nga natin yung Isa Buhay 2016. And so far, 3 Isa Buhay na lang ang kailangan natin reviewin sa flip top, no, yung 2013, 2014 and 2015. Pero dahil pabalik tayo, unahin muna natin yung 2015, 2014 at 2013. So yun, congrats sa atin kasi patapos na tayo sa tournaments ng ng flip top at saka na tayo bababa sa ibang mga liga like Pulo. Actually, yung Pulo, ilang naman na hindi pa natin nare-review, di ba? Kasi na-review naman na, updated na tayo sa FRBL, updated na tayo sa yung 1 up 1 to 4, updated na tayo doon. Tapos yung pedestal 1 and 2, updated na po tayo doon. Ano pa? Yun lang naman, Isa Buhay, yung pedestal 3, kumpletuhin ko muna ma-upload lahat yung battle sa first round, saka natin reviewin yan, okay? Pero malapit na, I think dalawang battle na lang ma-review na natin yan. Pero so far, balik muna tayo sa mga request videos kasi marami pa to, sobrang dami pa nito, kaya wag natin patagalin to. Mzite Shernan versus Tyke G-Clown 2x2 non-tournament battle, at ito yung request ni Joe Benson Dallas nung January pa, no? I think January pa kasi nakalagay sa notebook ko is January pa. So sana naantay niya, no? Sana, alam ko nakasubaybay yan, alam ko nakatutok yan sa channel natin. So ayun, shout out Joe Benson Dallas. Mzite Shernan versus Tyke G-Clown, isa sa mga na-request niya or na-request nyo. Alam ko marami ring nag-aabang sa ganitong klaseng tournament, ay non-tournament na battle, no, itong 2x2 na ng tournament. So wag natin patagalin to, umpisa na natin to. Let's go. Sa Dice 1, sa Rock and Roll, kay Master, sa Bastard ko sa Archive. Si Tyke G-Clown nanalo ng coin toss, pinili na mauna. Team SM. Let's go. Tig 3 minuto dapat. Oy, alam ko lahat tayo may mga iniidolo ngayon. Appreciate natin yung battle, respect to MCs. React accordingly. Unang banat kay Mzite at Shernan. Pakinggan. Humanda sa kaguluhan At doblehin nyo pa para iligtas ang flip top mula sa pagkawasak, para pagkaisahin ang mga mamamayan, para pairali ng pag-ibig at ang katotohanan. para pa sa pagtagumpay na maabot ang mga bituin. Shernan, Mzite, Team SM, simbilis namin ang liwanag kapag lumipad. sumuko na kayo umarap sa inyong katapusan. Meow, tama yon! Wow, Bapet! Mzite, ikaw ang lumaban! Kilala ko tong dalawang to. Sila, sige nga. Oh, kilala ko, teka. Si Tyke, Okay, si Ty. si G-Clown, Sila nga. Team TG, Hindi. Team TG, Hindi. Sino? Sila ang results best MCs. What? Results best MCs? Kabalintunaan! Yan ang isang bagay na hindi maaari. Mga impostor! Mahiya kayo sa alamat na taga-antipolo at sa alalay ng hari. At isang malaking kamalian ang pag-akin nyo ng pangalan gamit ang Okay. Dapat di ko na sasabihin to pero yung ano nila, yung napansin ko lang yung isa sa mga linya nila, yung Team Rocket sa sa Pokemon. Kung nanonood kayo ng Pokemon, magigets nyo yon, or kung sa Channel 7 kasi gano'n Team Rocket, tas Wobbuffet, Meowth, tama yon, sila Jesse, sila James, yun yung, di ba, kapag nagpapakilala ang Team Rocket sa Pokemon, ganun palagi. So yun, kaya natawa yung crowd dun kanina. So dapat di ko na sabihin, pero baka sabihin yun, hindi ko na gets yung ano na yun, yung scheme na yun. Pero yun, Team Rocket yun sa Pokemon. Ayun.
Alan ng inyong lugar na hindi maaari. Mga impostor! Mahiya kayo sa alamat na taga-Antipolo at sa alalay ng hari. At isang malaking kamalian na pag-aking nyo ng pangalan gamit ang ngalan ng inyong lugar. Dahil alam naman nating lahat na wala sa Rizal ang lupang sinilangan ni Rizal. Kaya kahalintulad ni Simon na nabigong pasabugin ang lampara kung kaya't ang mga plano ay nagtapos. Mga munting gamu-gamu lang kayo at pagdapo nyo sa aming apoy, yun ang mi ultimo adios. Kaya wag kang feeling Rizal ha. Pati kayo! Dahil sa oras ng hudyat ko, Fuego! walang sino mang Rizal na makakaligtas sa firing squad na to. Ratatatak-takbo! At kung kayo ang Rizal's best MCs, Kami ang Metro Manila's most handsome. Mula sa Muntinlupa at Pasig, ang lugar na kulang sa tubig pero umaapaw sa kagwapuhan. Walang tatarget-target at luluni-luni! Ha? Mga ulul! Anong tingin nyo sa tandem nyo? Malakas? Mga wala na nga kayong respeto, masyado pa kayong nangangarap ng mataas! Kami, di kami umaamon ng nauna kung yung pakikinggan at pagmamasdan. Dahil mas gusto namin magmula sa baba at lahat ng MC kinakatay, pinagpapatong-patong at ginagawang hagdan. Di ba may studio ka? Ito may studio yan. Basta sa chicks ang bilis mo ah. Mag-aaya ka ng kulab pero may iba ka palang motibo. Bobulahin mo yung iha na maganda ang boses pero isa palang banta. Pudpud na utong nung dalaga, di mo pa rin namimix down yung kanta. At kung ikaw si Tech9 ng flip top, sa'yo hindi ako takot. Maniniwala lang ako kung ikaw si Tech9 kung yung buhok mo red kulot. Pero wag ka. Graduate yan si J. Clown, Magna. Magna. Magna 9 years na sa high school, buti nakagraduate pa. At real tight, Real tight. walang tumagal sa yung real bike. Nasira yung gulong ng real bike nang sinubukan niyang mag-hill climb. Kaya wag mo akong minamaliit. Lamang ka lang sa akin ng puwet, ang sarap tabasin, wala nang pigil-pigil. Bayaw, you know what to do with that big fat butt? Wiggle. Mga adelantado, mga bara walang dating, mga putang ina nyo sa pagsunod lang kayo ng time limit magaling. At yung bagay na yon, pinagdidiinan na nila sa kabila ng katotohanan na alam naman nila na mahina bawat round nila at mas nakaka-bad trip lang kapag ginabaan. Diba? Kaya mga homies, stop, watch me na lang. Huwag kayong masyadong hyper. Hindi nyo mapapasok ang imperyo namin dahil kami mga wizard na may staff sa watchtower. Parang Dodge Viper. Sa pagragasa namin, stop, watch, and listen, brother, because I really mean it. And yes, I'm using stopwatch to kill this time limit. Woohoo! Kami ang bagong henerasyon ng flip top galing mismo kay Enigma. Freshman sa liga pero super rookie ang karisma. Ang nakaraan, bago makarating sa kasalukuyan ay sumabay sa agos ng kultura. Ako ang nag-improve na saito na mas may itsura. Lakas. Wala akong pake kahit magpaka-beast mode pa kayo ng dami mo. Gusali ko to at nagkakalat lang kayo sa labi ko. Napakagat pa kayo sa labi nyo. Sobrang yummy ko talaga. Nabahagian ko ng kagwapuan. Sobrang dami na talaga. Kaya putang ina, ito na lang ang natira. Okay. Kaya wala kayong chance sa amin dahil mga tira nyo palpak. Meaningless pa. Bawat tira namin swak, puta ringless pa. Kaya box out, di na makakaangat tong si Tyke at G-Clown. Bumibrelo pa lang kayo, supalpal na agad. Wag na kayong umasa sa rebound. At ang tanging dahilan kung ba't yung tandem nyo nagkakalat, kasi lahat ng bitaw nyo patapon. Kukulangin sa amin to kung sino man susunod na pares ang ilalaban mo. Paakyatin mo na ngayon. Dahil alam ko, alam niya, alam mo, alam nila na panalo lang kami, di pa man din nag-uumpisa. Dahil kahit hindi na siya bumanat, Kahit di na siya bumanat, kaya ko kayo mag-isa. Tangina mo, linya ko yun na.
time! Tang ina, ang lakas nun. Ang lakas nun. Tang ina, 2014 itong battle na to. 2014. Kasi nakita ko lang naman, nakita ko lang sa ano, sa description. November 8, 2014. Tang ina, ano ako neto First year college. First year college ako neto, guys. Okay. Highlights ng round 1 ng Team SM, yung jokes. Pero ang ganda ng umpisa nila. Sabi ko nga, yung reference ng start nila is yung Team Rocket. Team Rocket sa Pokemon. Sa kung naintindihan nyo yun, classic yun. Kung mapapakinggan mo yun sa panahon na to, 2024, classic yun. Kasi Pokemon, putik, napakatagal na nun. Tapos itong battle na to, napakatagal na rin, diba? 2014, so 10 years ago. So ayun, highlights ng pinaka naging game ng MZ Shernan or ng Team SM dito sa round 1, yung paglapat nila ng mga jokes. Kasi yung mga banat ni Shernan more on jokes tapos yung mga banat naman ni MZ more on bars. So nila yon, no? Napag-isa nila yon, compliment. Ang galing. Ang ganda ng pagkaka-construct, ang ganda ng pagkaka-perform, ang ganda ng pagkaka-delivery. Ang ganda nung pinaka overall performance ng dalawa, yung chemistry. Nakita mo yung chemistry na sobrang pulido, sobrang nagko-complement yung rhythms nila dun sa ina-act nila sa stage presence din, okay din yun. Solid na round doon para kay MZ Shernan. Pero yun nga, sabi ko nga sa inyo, nangibabaw yung jokes dun sa mga bara. Hindi ko disregard o hindi ko sineset aside yung mga bars ni MZ, pero ang pinaka highlights kasi dito is kung paano nila dineliver or pinerform yung mga jokes nila, and sobrang effective yun. Naghanap lang siguro ako ng konting haymaker or punchline or heavy lines, no? Naghanap lang siguro ako ng solido na suntok para kay Tyke at G-Clown, pero ang mga dumating kasi is mga mga jokes pero hindi ko disregard yun. Malakas yun at effective pa rin yun sa ganitong klaseng battle. Although hindi pa nag-spit ang Tyke G-Clown, pero naka-ready na ako kung ano yung mga ipaparinig nila. Pero so far, malakas yung Team SM. Ang ganda ng construction, ang ganda ng execution, ang ganda ng delivery, ang ganda ng stage presence, lahat overall sobrang quality. Ang pinaka napansin ko lang dito is walang gaanong heavy lines or mga punchlines na direkta kila Tyke at G-Clown, yun lang. Pero overall, solid yun. Unang balat kay G-Clown, pakinggan natin. Yo! Eto na ba yung mga Palabong na laglagan tuka. Sila daw ang Metro Manila. Handsome! Hansasama ng muka. Tapos yung pangahamon sa mga nauna, hindi namin kailangan Okay, inan lupit nung freestyle ni Tyke doon. Yung rebat niya doon, angas nun. Metro Manila, handsome! Hansasama ng muka. Tapos yung pangahamon sa mga nauna, hindi namin kailangan mag-back out doon. Walang tatarget at luluni-luni. Mga gago, shoutouts yun! Yo, Tyke at G-Clown! What? G? Another gangsta? Aminadong talo nung nakaraang 2x2 pero di hamak na mas maraming nagabangsa. Aming tandem na malagem na kahit kanino sasabay. Buwis buhay sa unang sabak pero ngayon dito kami naman ang papatay. Alam kong daming nakamiss nung nawala kami sa list kaya ngayon nagbabalik. Sa dalawahan daming mabangis yung iba halos nakabis mode pero yung mga tao sa amin mas nananabik. We can do this for fun. Banding na parang tennis. Hindi! We can do this for fun! Para sa flip top, isa buhay semis! Ikaw M-Site, wag kang mayabang, wag kang piling sikat. Hindi mo kami kayang tuhugin ni G-Clown dahil walang talas ang inapiling sibat.
At kung totoong magaling ka sa freestyle, alam mong hindi lang ikaw ang nagmamay-ari ng tronong binubuhat mo. How ironic na isa sa champion ng Minefields, pero pati ribat sinusulat mo! Bawat angulo ay sinusukat ko. Kaya alam kong di ka deserving at di ka tunay sa pagpanek. Estilo may parang kasabihan na pag binato ka ng bato'y batuhin mo ng tinapay, kaya ka nagmumukhang mahusay sa pagbalik. Biyasa ka lang sa pagpatay ng taong di handa, kaya kumpiyansado to ng hamon. Freestyler na sumasali ng freestyle on the spot, pero laging kargado to ng baon. At ikaw, meron kang intellectual challenge. Meron kang intellectual challenge. Sa Tagalog, kabobohan, kaya may problema ka sa attitude. Pansin ko lang, Shernan, wala ka sa tamang katinuan, kaya you look so funny, dude. Puta mo, ang guloy ka ba? Kaya lagi kang happy mood. Sa sobrang bobo ni Shernan, nakala niya uri ng kahoy yung Hollywood. At kung usapang tabang, tangina, di ako masisindak nito. Gusto mong makilala sa senior mafia, pero ang pumutok ay yung pistolero. Panggap na royal blood ang puta, pero ang totoo, dugo mo'y berde. Bakit ako matatakot sa most wanted? Pumatay na ako ng rebelde. At naalala niyo pa ba yung debut battle ni Sir? Yung second sight na kadalasan sa mga rookie, hatid ay todo ka ba? Debut battle mo yung Shernan, pero sa kabubuhan, bakit parang todo ka pa? Resulta ng judging 4-1, at kung di kita binoto, mabuboto ka ba? Hindi ko sinasabing tanawin mong utang na loob, pero ang akin lang, kung di kita binoto, di ka mabuboto, tanga! Asan ang punchline? Oo, teka mga pips, dahil alam nyo di ako susulat ng walang tinde. Para kanong kandila sa gitna ng blackout na walang sinde. Sakit sa ulo na sa dulo ay walang rinde. Salamat di ka nanalo kahit ikaw ay aking ibinoto. Dahil para kang politiko na walang silbi. At ikaw, masahol ka pa sa support, hindi ka man nauubusan ng pasabog, hindi mo ako magugulat. Estilo mo'y pantakot dahil di mo pa nakakalaban yung ibang MC ay matagal ka nang may sulat. Pinaparinig mo na kung kani-kanino para maaga pa lang ay kanila nang maunawaan. Parang kandidato na humihingi ng boto sa paparating na halalan. At di ba, gusto mong targetin si Sinyo? Kung di mo naaalala, sinabi mo yan sa akin nung tipsy ka, Brad. Kung hindi nyo napansin, tatlong pangalan na yung nabanggit ko na kahit alam mo di pa nakaset sa'yo, sinusulatan mo na kaagad. Di ba may sulat ka na para kay Target Sinyo at Tipsy D? At sa iba pang MC ng liga? Kaya hindi na ako magtataka kung sa bandang huli, sulatan mo na rin si Kuya Kebs at si Enigma. Yo! Gagi, nandidistract si si Shernan, no? Hindi naman, parang inaano lang niya si M-Zite na, inaasar lang niya sa M-Zite. Nakukuha niya tuloy yung crowd. Kuya Kebs at si Enigma! Yo! Siya daw si M-Site! Isa sa kabalyero ng Repab! Anak ng puta, kapal neto! Wala kang ang ayon na armor na aming nakikita mula sa mga unang kabalyero! Huwag mo nang piliting magpakasolid dahil abot ng aking lente, yang butas. 13 kabalyero ay katang-isip dahil ang totoong 13 ay Judas! Kaya kung 13 rounds, makitang makakalaban, makakatim ka lang sa akin ng 13 beats. Mala fruit ninja ang sasapitin sa akin itong bayabas na to sa pag-slice ko ng 13 hits upang ang dala mong pangalan at iyong pagkatao ay tuluyang maging pareho. Dahil this time, 13 piraso nyo siyang makikita. Nasa tuluyan nyo nang makita kung paano naging 13 tong kabalyero. Mula tryouts hanggang sa naging flip-top MC, biglang yabang itong tutang gala. Gusto na agad sak! Malenyong maestro ang kapal ng muka. Puta, gusto mo na agad makalaban si Sak? Sang ina, hindi man lamang mahiya. Pinaglaruan niya na ngayong amo itong tuta pa kaya? Mga mukhang maaamo na tupa, pero ang ugali malapusale dahil sagad sa ulo ang yabang. Naturingan mga pasado sa tryouts pero di pa rin mga natutong gumalang. Kasi nung kami yung bago, kami nagpakataon ng bukal sa puso't taos. Simula kay Boss Enigma at sa buong flip top hanggang sa mga MCs na mapausot laos. Kaya ang mga tagahangay wag nyong linlangin dahil kung titimbangin, di hamak na mas lamang ang aming tandem sa maraming aspeto. Dahil aanin ng liga ang malupet, magaling at mahusay, kundi naman marunong rumispeto. Bye! Okay, round 1. Salpukan ng round 1. Naging style clash yung round 1 kasi yung M-Zite Shernan, ang atake nila sobrang effective nila sa jokes,
'Diba? So kapag nag-isip sila ng jokes, tangina, quality talaga. Nakakatawa talaga 'yon. Pasok 'yon. Pag bumanat din sila ng mga bars, pasok rin 'yon, pero sabi ko nga sa inyo, may kulang sa mga bara nila. Hindi ganoon ka-DN 'yon, hindi ganoon ka-direkta 'yon. Hindi ganoon ka powerful, no? So, yun yung round 1 ng Team SM, more on jokes. Andun yung bara, pero kulang yun sa power, kulang sa DN yun. Okay, yun yung round 1 ng Team SM. Round 1 ng Tyke G Clown, iba rin yung naging approach nila, iba rin yung naging atake, kasi naging kung yung Team SM is mas marami yung jokes nila compared sa mga bars nilang baon, sa Team GT naman mas lamang naman yung bara nila kumpara sa mga jokes. Yes, may mga jokes sila, pero hindi sila gaanon kababad or bumabad sa jokes. Mas naging babad sila sa mga bara, sa mga punto. Andun yung mga punto andun yung mga laro, 'di ba? Kitang-kita mo yung laro doon, yung gusto na agad sack, mali yung maestro, 'di ba? Andun yung mga punto Tapos sinulatan si Tipsy. Basta maraming inanggulo sila G Clown, sila Tyke against Team SM. Yun naman yung naging approach ng round 1. Pero yun nga, sabi ko nga sa inyo, naging style clash Kasi magkaiba sila ng atake sa round 1. Mas lamang ang jokes ng Team SM, mas lamang ang bara ng Tyke G Clown. And hindi ko din disregard yung round 1 ng Tyke G Clown, malakas yun. Tangina, tindi nun. Matindi yun, men. Real talk, matindi yun. Kasi andun yung mga laro nila, yung mga wordplays, andun yung mga punto. So, tapos mas mabigat pa yun kumpara sa mga bara na baon ng Team SM. Compare sa mga baon na bara ng Tyke G Clown, mas mabigat at mas nagustuhan ko yun. Pero mas maganda naman yung jokes, quality ng jokes ng Team SM sa quality ng jokes ng Tyke G Clown. So, mahirap mahirap power scale yung dalawang team sa magkaibang kategory, kasi malakas sila sa ganito, yung iba naman yung isang team naman mahina sa ganito, 'di ba? So siguro para fair, di ko pa nakikita na na lumamang yung isang team, diba? Hindi ko pa makita. So siguro just to be fair lang muna, itatay ko muna to sa 9 points. Malakas ang Tyke G Clown, hindi ko din i-disregard yun. Tangina, solid yun. Gusto ko yung mga punto, gusto ko yung mga angulo, gusto ko yung mga references nila. Sa kabilang banda naman, gusto ko yung mga jokes ng kabila, 'di ba? Kaya mahirap i-power scale yun. So parehas silang malakas sa estilo na ginamit nila sa round 1, kaya round 1 itatabla ko muna sa 9 points. So yun, baka nagsusukatan pa lang tong dalawa. Baka 2 and 3 makita na natin yung differences, pero sa round 1 itabla ko muna yun. Yeah! Handsome! Ang sasama ng muka! Oo, tarantado ako yung manok na tumutuka ng taba! Kaya ikaw, tangina ka, huwag kang piling tanga! Kung na-miss ka ng tao, ay di dapat sinulatan ka nila! Tsaka ikaw, tangina mo, huwag ka pa rin masyadong feeling cool. Kargado ako ng baon kasi araw-araw pumapasok ako sa school. Siya lang daw ang bumoto sa akin. Huwag kang magyawang dito. Di ko kailangan ng boto, puta, hindi ka pa nakarehistro. At kung bibilib man ako, tangina, hindi yun sa'yo. Ngayong gabi, papatay ka, ipapakulong ko kayo. Yari. Ano? Bading ka ba? Bading ka ba? Bading ka ba? Tabi! Gago, nagsusulat talaga ako kahit tanong mo kay Kuya Kebs, may laban kami! Tsaka oo, walang iron na suot itong kabalyero. Kasi yung baluti ko, ginawa namin kawali, syanse, tsaka kaldero. Ano? Nabilang nyo ba kung ilan yun? Puta, ibalik nyo, magputputan tayo ng utang ngayon! Oh,
Makinig ka sa akin, dadalhin kita sa kakaibang tulang, nakakahibang simula pa lang, minamani ko na lahat to, pero teka lang. Kilala mo ba ako? Matanong ko lang kung di mo tititigan na makita na maigi ang mga palaisipan nagsisika sa pilita, pipihitan ng isipan na tuloy ang mapabilang sa mga tanga. Nilamon ng aking isipan. Boom! Anong boom? Isa magaling mag-tongue twist at isa mahilig sa multi na magaling mag-freestyle, di ba? Tongue twist at freestyle, dalawa lang sa katangian ko, pero forte na nila. At para sa kaalaman nyo, ako'y mula sa 13 Caballero. Yang putang inang tongue twist na yan, isa-isa mga katangiang aking tinataglay. Kaso pagdating sa battle, ang bilis wala sa dila. Sa utak ko ina-apply. Tang ina. Grabe yung bara na yun. Lakas nun. Kaya Tyke, pagsabihan mo tong homeboy mo na nagmamabilis dahil tatakpan ko yan sa bibig. At sa'yo ko mismo ipapaputo ng ulo niya, total hawak mo siya sa leeg. Seryoso, G-Clown. Wala ka namang kwenta eh. Bilang MCO sa trabaho, kaya mabuti pang mag-disappear. Kung ako naging amo mo, bibigyan kita ng 6 months vacation, twice a year. Gago. Twice a year. Kayabang niya yung laban ko kay Pistolero. 6 months vacation, tapos twice a year. At hindi na nakita yun sa trabaho. Lupit. Pero okay lang kung 6 months na leave, tapos twice a year. Okay lang. Kung akin yun, okay lang. Tangin, sumasahod ako per year, di ba? Nang nasa bahay lang. Ayos yun. Twice a year. Seryoso, G-Clown. Wala ka namang kwenta eh. Bilang MCO sa trabaho, kaya mabuti pang mag-disappear. Kung ako naging amo mo, bibigyan kita ng 6 months vacation, twice a year. Pinagyayabang niya yung laban ko kay Pistolero. Eh, ikaw nanganguradong napangiti ko. Ikaw nga yung nag-iisang bumoto sa akin, pero may nakakapagtaka dito. Alam niyo kung ano sabi niya? Ano? Hindi ako komedyante. Binoto ko si Shernan kasi nakuha niya yung panglasa at kiliti ko. May gusto ka ba sa akin? Kung ano man yung nararamdaman mo, please wag na. Pinapatunayan mo lang sa amin na yung tornilyo mo sa ulo parang puwit mo. Maluwag na! Gago. Hipokrito! Sinungaling! Patay gutom! Ano patay gutom? Wala! Kaya pala nung pangalawang 2x2, sila'y agad na double down. Hindi ka pala komedyante, bakit tumampi ka sa clown? Tangin na Tyke, mukha ka na nga mascot, bakit tumampi ka sa clown? Gusto mo pala malupit eh, yung lyrical, bakit kumampi ka sa clown? Bakit kumampi sa clown? Mali ko sa kayo! Tangilang gulo mo! Eto, bakit siya kumampi kay Tyke? Kasi mas magaling sa kanya si Tyke. Kaya kumampi siya kay Tyke. Mapabattle o live performance, si Tyke marunong magpa-hype. Kaya kumampi siya kay Tyke. Si Tyke naman eh. Ay si G-Clown naman magaling mag-perform na mabilis. Yun naman pala eh. Kaso pag binagalan, wala nang sense. Kaya kumampi siya kay Tyke. Kaya fuck you, G-Clown, lilitaw pa rin nabobo ka kahit kumampi ka kay Tyke. Lahat na makatapat ng tandem namin Napapa-freeze! Tang ina. Lahat na makatapat ng tandem namin Napapa-freeze! Naninigas parang konkreto. Kalkulado bawat sukat, 90 degrees, bawat anggulo namin, perfecto. At kung kami ang nasa inyong pwesto, bakit Tangina. kami nagkampe? Kasi sakto pagkaka-invento. Bars at comedy pinaghalo, parang sakto sa panlasa, parang Flavor ng korneto. ngayok awalad, alaw at nayok agalat. Mga tanab nyo nakakautab, parang shell ng abalat. E di nyo maawak ina-ebas ok, alo o ka ekap sa oyni. Inang baliktaran yan. Ano ba maganda to eh? Di nyo maawak ina-ebas ok, alo o ka ekap sa oyni. Puro lang kayo atilas, ngalok sa awag, ngarap sinoypi. Di nyo na-gets? Palibhasa mga utak talangka. Umaastang animoy barko pero taob naman sa bangka. Lingwaheng ginamit ko'y sumasalamin sa inyo, huwag niyong kakaligtaan. Baliktad na salita dahil lahat na sinasabi niyo'y puro ka baliktaran. Cara o Cruz! Basta ba? Cara o Cruz!
Isugal nyo na lahat ng kaya nyo! Kara o Cruz! Mag-aasal hayop ang taong kinalaban nyo! Kara o Cruz! Dalawang imahe sa piso ni Rizal. Kara o Cruz! Albo mo, tang-ina, sa'yo mismo ang sasakdal! Wala kang karapatan sa karangalan kung usapang karanasan sa Tang-ina. karangyaan. Pag kami ang karambulan, dagdag sa karamdaman, mga linya namin pang karate, kinakatakutan maging sa karatig bayan. Tangina mo, Nasaan yung Cruz doon? Yung krus, yun ang ititiri ko sa kanila kasi patay na sila ngayon. Kaya pagkatapos ng battle na to, Maglaylo na kayo. hindi! Umalis na kayo sa liga. Ako na bahala sa resignation letter dahil magpapaulan ako ng letra. Dala kayong payo. Hindi! Kailangan nyo evacuation center. Shit! Kasi mataas na lugar ang Antipolo, tanay ko kaya't mapagmataas na rito mga loko-loko. Pero tandaan nyo na sa tuwing aakyat ako sa lugar nyo nakatingala, pero bababa kayo sa Pasig na nakayuko. Kaya mas mabuti pa kung sisipat na lang kayo bago tamaan ng mga parang sisipat. Tagot sa Lakas! katawan sa pool kahit hindi dilat. At ang dahilan kung ba't ang karangalan hindi nyo masisilat. Kaya kayong mga feeling sikat, tigilan nyo na ang pagbubuhat. Dahil kahit anong dala nyo mabibigat, sa amin di sapat, nigawat! At kung freestyle battle lang to, hindi mo para sa akin yung mga utak nyo hanggang sa matagtag. Kung ribat lang, kaya ko magbalik ng 20. Gusto nyo makita? O kaninong 20 to nalaglag? At kung siya kaya magbalik ng 20, ako 1,000,000. Gusto nyo ba yun? Wag na, akin na lang yun. Yung laban mo kay Tipsy, yan sabi mo, tutuwad ako sa harap mo, basta sa harap ko, tutuwad ka rin. Sige, palag pa. Kung ako si Tipsy, tutuwad ako sa harap mo, pero kung pupuwitan mo ko, wag na. Kaya, tumakas na kayo. Dapat to takbo. Sa labanan parang Illuminati puta. Wala kaming sinasanto. Kami ang Team SM. Supermarket. Malagusali. Dapat yung pangilagan to. Kaya kain sa amin tong dalawa. Buy one, take one. Wala nang patawad kasi promo lang to. Time. Lakas, tang-ina. Grabe yun. Grabe yung round 2. Kung sa round 1, ang pinaka naging highlights ng round 1 ng Team SM is yung mga jokes nila. Sa round 2, ang pinaka naging highlights para sa akin is yung mga bara na baon nila. And sobrang bigat na mga bara na yon. Ang ganda nung punto, ang ganda nung multis, ang ganda nung laro. Ang ganda nung, lalo na yung tinapos nila dun sa tinapos nila dun sa Kara, yung laro nila sa Kara o Cruz, yung karapatan, karapit bayan, karatig bayan. Tas basta lahat yung laro nila dun sa salita na Kara, inantindi nun. Dun nila tinapos yung yung round 2. Grabe, ang lakas nun. Andun pa rin yung mga jokes, kitang-kita nyo naman, andun pa rin yung mga jokes, pero mas classic, mas litaw yung mga punto, yung mga bara ng Team SM dito. Sobrang effective ng ginawa nila. Mas malakas yung round 2 kumpara sa round 1. Mas balanse, no? Kitang-kita na mas balanse yung performance ng Team SM sa round 2 kumpara dun sa round 1. Kasi sabi ko nga sa inyo, pinaka naging highlights ng round 1 is mga jokes. Andun yung mga bara, pero natabunan ng jokes yung mga bara nila dun sa round 1. Pero pagdating sa round 2, balance. Sobrang tindi nun, sobrang lakas yun. Sobrang nagustuhan ko yung laro nila, yung mga wordplays nila. Wala na akong ibang masabi dun, basta ang lakas nun, men. Grabe yung laro nila dun. Hindi ko ina-expect na ganito kalakas yung Team MZ, ganito kalakas yung MZ Shernan nung panahon na to, 2014. Umaapoy talaga. Lakas. Tignan natin kung masasabayan ng Tyke G Clown yung performance ng Team SM sa round 2. Pero superb yung round 2 ng Team SM. Wala akong ibang masasabi kundi superb yung round 2. Ang lakas nun, tol. Ang lakas. G Clown, Tyke. Tyke G Clown. Yo. Sa kumpanya na daw ako nagtrabaho. Tarantado, hindi nga ako tumuloy doon kasi alam ko na mababankrupt.
Tarantado, ayoko magtrabaho sa junk shop! Yo! Tinitira yung album ko, pero di ko na kailangan mag-emote. Tinitira yung Cara Cruz, M-Site Shernan, salamat sa libreng promote. King inan to. Tapos, yung armor niya daw, ginawang kawali at kaldero. Ikaw pala ang bobo. Dapat ang grupo nyo, 13 tindero. At di ba may music video ka? Yung Susana? Ano ba yun? What? Ang pangit ng kanta mo! Yeah! Tanga ang corny mo! Yeah! Susana, ayos na sana, kaso yung kumanta di okay. Tingnan yung mabuti yung mukha niya, inyong makikita, kamukha siya ni Coke. Susana, ayos na sana, kaso yung kumanta di okay. Tingnan yung mabuti yung mukha niya, inyong makikita, kamukha siya ni Ano sir? Ayos ba? Libreng promotion sa kanta mong walang kwenta kahit kalaban mo kami? Di ba nagtatampo ka sa mga tropang hindi nag-share ng kanta mo? Dahil sa Facebook, nalaman ko kasi. Oo, tama naman yung sinasabi mong give and take, na kung i-share mo yung sa kanila, i-share nila yung sa'yo. Kaso naging obvious na ikay nagpapanggap na mabait. Dahil kahit kanino mo itanong na ang pagtulong ay hindi paghahangad ng kapalit. At speaking of Susana, okay na sana, kaso ang problema yung oo sana. Dahil obvious naman na ginaya mo yun kay Wax sa kanta niyang Roro sana. Di mo na nga pinaligtas yung tono at concept, tapos dun pa hango ang beat, oo baho ng trip. Ba't kaya sa Enigma, dito sa Liga, di pa maglaho ang chip? Putano ka si Michael B? Kasi yung estilo mo, oo parang kay Bitoy, ang mga tulad mong walang originality ang may kasalanan kung ba't nasasabi ang bobo ang Pinoy. Balita ko, magaling daw to eh. Magaling daw to, puta, wala akong pake. Malas mo lang dahil yung mga plano mo, mauon siyami. At yung sabi mo kay Pistolero na darating ang panahon na matatalo ka, oo, napahanga mo kami. Pero ngayon, dumating na ang tamang araw na matatalo ka ng gabi. At yung sinabi mo kay Yanson sa sunugan, naaalala mo pa? Na pag may event ang flip top, tulog ka at mukhang mahimbing pa. Pinangangalantakan mo pang di ka interesado dito sa liga, oo balingbing ka. Di ko na kailangan pang pumasok ng flip top. Di yun kawalan sa akin pagiging hip hop. Ito mga puta tarages, mga no need pa. Pero tignan nyo naman si M-Site at Shernan dito ngayon sa flip top, mga solid na. Mga loyal sa kung kani-kanino. Tapos pati dito, loyal pa rin. Mga imitation sa new generation, wag yun ang piliting magpakaurig. Dahil tandaan nyo ang peke ay local pa rin. Halos lahat na ata gusto nyong dalin. Nasisiraan na ba kayo ng bait? Sa sobrang dami nyong etiketa, nagmumuka na kayong damit. Balita ko kung saan-saan ka daw rumaraket, G. Para lang mairaos yung pamilya mong nabubuhay lang sa talent fee. Kung sa bagay, paano yan makakahanap ng trabaho? Hindi nga yan nakatapos ng elementary. Sa sobrang bobo ni Shernan, nakalinya libre ang trabaho sa duty free. Social climber na MC, akala mo kung sinong di pwedeng magape. Eh di ka nga masasalba sa kahirapan ng katang-isip mo na yaman gamit ang peking salapi. Bawat sinasabi sa battle nonsense, pero akala mo kung sino may value bawat linya. Eh wala nga akong makitang barcode sa tula mo. At kung totoong mayaman ka, Shernan, ba't di mo subukang ipapatag yung rap road sa mukha mo? At kung usapang pound for pound king, makakatikim sa akin ng pakpapakto. Ako simple lang kada battle pero bawat linya tinatatak ko. Ikaw masyado kang overconfidence, kaya pati kayabangan pinapapak mo. Oo, isa ka sa mga best puncher pero hindi mo namamalayan ang sarili mo na mismo yung sinasapak mo. At di mo ako kayang pahangain, kaya di ka makakatikim sa akin ng puri at thumbs up. Wanabing freestyle MC, alam mo bang madaling masuri yung non-stop? Tunay na battle ba gusto mo? Sa akin ikay mas lugi sa bankrupt. Dahil sa sobrang bulok ng verse mo, pwede ka na maging suki ng junk shop. At yo, paborito niyang pakinggan, humanap ka ng pangit. Paborito niyang panoorin, diary ng pangit. Si Shernan po ang tunay na dahilan kung bakit biglang nalaos yung pocketbook. Tinabad lang bumili yung mga tao nang mabasa nila yung storya ni Shernan na pangit book. Ayaw niyong maniwalang pangit? Look! Ba't ba piling pogi ka? Eh, ang pangit mo.
Ba't ba piling pogi ka? Eh, ang pangit mo. Ba't ba piling pogi ka? Eh, ang pangit mo. Eh, ba't ba piling pogi ka? Puta, ang pangit mo! Eh, dahil sa totoo lang, kahit na magkalaban tayo, nakuha mo pa rin akong pahangain. Puta, maprinsipyo ka palang tao, hindi ko sukat akalain. Dahil kung alam nyo lang na mataas ang pangarap niya sa buhay kahit na napakaraming hassle. Dahil sa kabila ng mga pinagdadaanan niya, hindi niya pa rin ininto yung mithiin niyang madiscover. Saan? Sa Discovery Channel. At alam mo bang di mo maitatanggi sa amin na ikaw ang creator at admin ng kalokohang Ubis, Brad? Lahat ng post pabor sa'yo para magmukhang sa mga newbies, God. Pinakampogi daw ang puta, pero tignan nyo naman ang kutis, bad. Total mukha kang gorilla sa zoo, ba't di ka nalang magpakulong sa bilibid para ang Muntinlupa magkaroon ng tourist spot? At, ang paglaban namin dito ay hindi pagpapakabayani. Ito ay para sa kulturang minamahal na kahit paulanan, man ng balay, harap pa rin ang may dangal. Hindi patiwakalang pagpatupad sa kasunduang pinal na kahit ikulong sa bars ay papalag pa rin ang sulat ng Rizal. Okay, so sabi ko kanina sa round 1 na sobrang balanse ng tapatan ng dalawang team sa round 1, kaya tinabla ko yun sa 9 points. Pagdating sa round 2, bago tayo pumasok ng round 2 pa lang, sabi ko sa inyo is tignan natin sa round 2 kung makikita na natin yung difference ng dalawang team, at lumitaw na po yung pinagkaiba ng dalawang teams. Unahin natin yung MZ Shernan. Okay, so sa MZ Shernan, kitang-kita nyo naman na sobrang lakas nung pinakita nilang performance in terms of haymakers, punchlines, heavy, no, mga heavy lines, mga direct, mas umangat. Kumbaga sa round 1 mas ahead yung jokes, tapos pumapangalawa lang yung mga bara. Pagdating sa round 2, nabalansin na nila yon, or baka nga mas malakas pa or mas marami pa yung mga bara nila. Tapos yung laro nila sa Cara Cruz, yung kay Tyke, di ba? Ang lakas nun. Yung rebuttals, pasok yun. So overall, mas malakas yung round 2 ng Team SM compare sa round 1 nila. Kaya bibigyan ko ng 10 puntos ang Team SM sa round 2. Sobrang pulido nun, guys, sobrang pulido nun. Real talk, sobrang pulido, sobrang linis, sobrang bigat ng mga bara nila, and no doubt perfect para sa kanila. Pagdating sa round 2 ng Tyke G Clown, sabi ko nga, nakita na natin yung differences ng dalawa. At pagdating sa round 2, nakita nyo na bumaba yung intensity, yung power, yung level ng Tyke G Clown. Yes, andun pa rin yung mga bara. Andun pa rin yung mga jokes na, kung ano yung pinakita nila sa round 1, ayun din yung pinakita nila sa round 2 eh. Kung ano yung approach nila sa round 1, ayun din yung approach sa round 2. Kaso nga lang, may ibang setup sila, may ibang scheme sila dito sa round 2 na naging ineffective against Team SM. Compare sa round 1 na pasok pa rin no? Pasok pa rin yung mga setups, yung mga suntok, yung bara, yung jokes, pasok pa rin. Sa round 2 kasi, may mga bara sila na ineffective, may mga jokes sila na hindi nagpe-pay off. So, ganun yung naging story ng round 2 ng Tyke G Clown. So, overall, mas bumaba naman yung round 2 ng Tyke G Clown compare sa round 1 nila. Okay? So, it's a 10-8 for Team SM. Superb yung round 2 ng Team SM. G Clown naman at Tyke, medyo bumaba sila compare sa last round na pinakita nila. Okay? Yun lang. 10-8 in favor of Team SM. So, 19-17. Tama. 19-17, tama ba? Okay, tama yun. So, yun. Round 1 tabla, round 2, Team SM, 19-17. May round 3 pa. Let's go. Putang ina nyo! Putang ina nyo! Ano ba mga pinaglalaban nyo? Piling pogi daw ako masama pakiramdam ko. Putang ina nyo!
Yung mga sinasabi nyo sa amin, sana nag-isip kayo ng line. Bobo daw tayong mga Pinoy. Eh magaling kami sa 69. At isa pa, putang ina, tinitira nyo yung kanta kong Susana? Sana nag-isip ka ha. Ganyan naman kayo mga bobo eh, mga inggitero, imbis na sumuporta, nangihila pababa. Tsaka, tangina, wala kaming pakialam sa inyo. Minsan ko mang sinabing di ko kailangan pumasok dito pero nakapasok ako, mas magaling ako sa inyo. Tsaka alam nyo bang mabait akong rival? Ayaw nyo daw magtrabaho sa junk shop, gusto niya sa gay bar. Kaya ikaw. At isa pa, putang inan to. Dapat sa amin, yung mga estilo agad yung nalaman. Ako daw ang tapunan ng junk shop, oo, tapunan ng mayayaman. At isa pa, hindi, wala akong paki sa'yo. Isa pa, putang ina, sinasabihan akong pangit. Yung mga sinasabi nyo, mapakla. Nung hinalikan ko mga syota nyo, yun ang first kiss ko. First kiss ko sa bakla. Darating ang araw na matatalo ako. Yun ang sinabi ko kay Pistolero /CCC. Ngayon na yun, fuck you, tsaka na ako magpapatalo pag di na ako busy. Ribat ulit, gago, hanggang matapos to. Bakit hindi ko daw pinaayos yung baba ko? Gago, maayos na to. Hindi pa ako tapos. Putang ina, talagang pinag-iinit nyo akong talaga. Huwag niyong tirahin yung baba ko, putang ina, pansinin na nga. Ano, gusto nyo pa? Hindi, gusto pa nila. Teka, gusto pa nila. Total ayaw mo na, wag na. Pitpita na, gitgita na, bitbita na. Teka. Ano yung una? Pitpitan na. Pitpita na. Ano yung pangalawa? Banat nila yun eh, gitgita na. Gitgita na. Ano yung pangatlo? Bitbita na. Pitpita na, gitgita na. Ano ba yun? Kaya mo na nga yun. Kapanood mo ba yung laban niya kay JLM? Sino yan? Yung MC kamukha ni Bitoy. Nakita mo ba at narinig ang pinagagawat sinabi na itong unggoy? Ano sabi? Si JLM may katext na babae at sabi niya pwede bang i-date you? Sumagot naman yung babae, sabi niya, sige, alas 7, basta wag ma-late you. Ano yung G-Clown? Nung araw na yung feeling mo, tanga ka? Sinasabi mong hindi mo ginagaya si Smaglas, pero yung style mo, Smaglas talaga! Pwe! Di ka rin nalalayo kay Stifler! Woo! Gaya-gaya na nga ng style! Woo! Mukhang gago pa mag-deliver! Yo! Kaya iyak tawa kayo sa amin dahil bawat bara wala kayong tapong maririnig. Ituring nyo kaming kalaban pero mararanasan nyo masaktan habang bumibilib! At ang punto ko lang, hindi nyo kami kaya, wala kayong magagawa, hindi nyo madedepensa ng opensa namin dahil masyado kayong pabaya. Ang tsansa nyo manalo sa amin eh parang nanalo kayo sa loto. Pwede naman yun eh. Pero sa ending kayo tumaya! Gago. Nasaksihan nyo kung paano namin sinantabi yung mga banat nilang walay. Natahimik sa amin itong mga gagong to parang nanonood ng balay. Laban na to, magsisilbing leksyon sa inyo, ewan ko lang kung di kayo magtitino. Alam no, kaya namin magpatawa pero pag usapang battle, Hindi kami nagbibiro! G-Clown? Gangster na clown? Putang ina, wala ka bang magawa? Sige, patawanin mo ako, bibigyan kita 1,000 kada isang tuwa. Kaso paano mangyayari, palpak mga punchlines mo at tugma? G, sa pagiging clown mo, kahit kailan hindi ako natawa. gangster yan, G! G ka? Call me citizen gangster. You're on our hit list under my elite squad. Siguradong blood outs in a day of violence sa aming gangland.
Kami ang Godfathers, the #1 public enemies ng mundo. Galing na kami sa City of God, habang ikaw ay pretending lang na hari ng tundo. O di ba, bongga? Kaya wag kang magpaka-gangster sa labang to. Dahil pag sinimulan ko naman barubal, magiging Magino yan tapang mo. Nakakayamot! At si Tyke, no laban niya kay Icarus, ipinagyabang yung bilang ng panalo niya at inisa-isa pa yung mga tinalo niya. Halika, mag-usap tayong dalawa. Yung una kong tinalo mo rin, di ba? E paano pag napatapat ka doon sa tinalo kong pangalawa? Eh di na nga. Yan ang sinasabi ko sa'yo, kung nag-iisip ka talaga, alam mong di ba siya ng husay ang bilang ng panalo at ilang milyon na natanggap mong palakpak. Oo, Tyke, marami kang panalo, isa palang talo, kilala ka ng tao, pero ni isang laban mo gago, walang tumatak. Kaya lumingon kayo sa pinanggalingan na parang throwback. At kung sa tingin nyo, nangunguna lang kayo sa ligang to, nandito kami para kayo ay throwback. At kung sakali matutunan nyo man yon, wag pa rin kayong feeling magaling. Lahat man ay kaya nyo lingunin, pero hindi nangangahulugan na porkit lumingon sa pinanggalingan, tangina may narating. Ito ang alyansa na sa liga ay bumabalagbag. Wala kayong piyansa pag nahuling pabalabalagbag. Binabastos ko ang bastos, wala kong habag sa hambog. Sa sobrang takot sa leeg na mapupuntay ang pantog. Wala pang angas na hindi ko pinatikim ng tadyak. May uppercut sa may panga, sabay suntok sa tadyang. Naglaan ako ng panahon sa kultura ni Balagtas. Di nyo matatapakan ng daanan ko't binabagtas. Bata pa lang ako, pinuputput ko na ang lapis sa papel. Halimaw na ako sa tula na may kawangis na anghel. Kaakibat si M-Site, ang bayaw kong astig. Mula sa sekta ng Pasig na may brutal na pantig. Ako'y kalahating tao at kalahating musika ang tinataglay. Mas matala sa mga letra ko sa espada ni Panday. Itong landas na para sa akin, huwag nyo nang tahakin pa. Dahil si Shernan ay si Shernan, di na mababago pa. At real talk, si Tyke, kung saan yung in, andun siya. Masyadong tuso. Ang sinusundan namin ay bakas ng orihinal na kata, samantalang siya, sunod lagi sa uso. Kaya bibigyan kitang 20, patatakbuhin kita in one direction hanggang mapudpod yung sapatos mo. Habang tumatakbo ka, itatanong ko kung hanggang saan naabot yung 20 pesos mo. At yung minamahal mo, iwanan mo na siya, bibigyan na lang kita ng... Saan naabot ang 20 pesos mo? Ano yun? Sa patalasas ng korneto yon dati. Mapudpod yung sapatos mo. Habang tumatakbo ka, itatanong ko kung hanggang saan naabot yung 20 pesos mo. At yung minamahal mo, iwanan mo na siya, bibigyan na lang kita ng chick, sir. Let her go because right now she's dating a gangster. At kayong dalawa ng kasama mong clown, tuturuan ko na maraming tricks. Total mukha kayong baboy, patutuwarin ko kayo salpak ng Apple at sampal ng iPhone 6. Kaya paano mo mapapaniwala mga miyembro mo at mga inaalagaan mo na tupa kung yung mismo nagpapastol nga sa kanila, puta, isang hamak na tuta. Kaya pasensya na sa mga tropa kong taga-Antipolo dahil itong inyong pinuno sa RPN. Hindi nyo nagets ang ibig kong sabihin. Pasensya na sa mga tropa kong taga-Antipolo dahil itong inyong pinuno sa RPN, sa Republican pa na pasubo. At pagkatapos ng battle na to, ang panalo kami na. After this, pupunta akong Macau. Saan sa Macau? Makauwi na, gabi na. At sa bilis mong yan, malamang ang kaso mo, Beating the red light. greatest achievement nyo na yan at malamang nahihibang kayo kung ang goal nyo is beating Shernan Shernan and and M-Site. So paano? Kita-kits next time. Dahil hindi pa dito nagtatapos. Dahil kami ang Team SM. Malagusale, kaya dapat sa amin ang 2x2. Time! Thank you, brother. Props doon sa performance ng Team SM. Round 3 first half, sobrang solid nun, sobrang nakakatawa yun. Pagdating sa second half ng round 3, nagseryoso sila doon, bumanat sila ng mga bara doon. And yun, sobrang ano pa rin, para sa akin, sobrang balanse pa rin nun. Kung ano yung naging performance ng Team SM sa round 2, yun din yung nangyari sa round 3. Buti na lang yung round 2 yung na-duplicate nila, kasi kung yung na-duplicate nila is yung round 1, mahina yun, diba? Hindi ganun ka-powerful yun, hindi ganun ka-DN yun. Pero so far, malakas yun. Yun lang talaga yung pinaka-mako-comment natin dito. Sunod-sunod na mga punchline, effective jokes, mga angulo, mga references. Yun lang eh. Sobrang solid talaga ng round 2 and 3. Wala na akong ibang masasabi doon. Round 1, medyo hindi pa ganoon ka-powerful. Pero pagdating sa 2 and 3, burst mode, monster mode, halimaw. So, yun.
9-8 sa rounds 1 and 2 ng Tyke G-Clown, 'di ba? So tignan natin sa round 3 kung kaya nilang umangat or iangat yung performance nila. Sana maulit nila yung performance nila sa round 1, 'di ba? Para kahit papaano pumalag, 'di ba? Let's go. Nakakatuwa kayong mang-asar. Ang sarap nyong mambara. Ang swerte ko namang rapper dahil sa mataas na uri pa ako ikinumpara. Yo! Sa pagkakataong to, dito nyo makikita ang tunay at panggap. Sabay daw ako sa uso, nakikipag-battle na ako sa street M-site, hindi ka pa marunong mag-rap! Tapos yung mga ribat na hindi tatapat, oo, ako daw yung tutang pumapastol, ako yung tutang nangangagat! Sa totoo lang, doon sa laban nyo ni Pistolero, may hindi kami naintindihan. At syempre, siya rin naman. Naalala nyo pa ba to? Ako'y mula sa angka na mga Shing Song Pung. Pumunta dito sa B-side para kalabanin itong Shing Sang Leng. Ang puso ko'y walang hegkaru. Kaya tatapusin ko siya gamit ang Si Sampeng. Gusto nyo bang maunawaan? Ulit ko, gusto nyo bang maunawaan? Siya po daw ay nanggaling sa angka na mga sinusumpong. Pumunta dito para makikain ng pring maleng. Wala na daw sa puso niya yung hekaidu. Dahil hindi na daw nababagay sa hilaw na sinaeng. Galing. Tarantado, ikaw lang ang nakakaunawa sa gusto mong ipabatid. Mga walang kapararakang salita, binigyan ko lang ng kahawig. At kung alam mo lang, ang pinupunto ko dyan sa kamalian mo, in-correct kita. Tangina mo, Shernan, magsama kayo ni Tukel, gawan nyo ng part 2 yung Kurechiwa. At di ba sinabi mo din na wala kang kinakatakutang MC ng liga? Dahil ba tunog pugante yung grupo mo, gago, kaya tingin mo pa napat ka na sa kampo, pero para sa akin mali ka. Mukha ka lang bandidong papatay, pero yung tapang parang tagong yaman ni Yamashita. Dahil sa panggagaya mo pa lang sa kada battle, wala ka ng totoong pagkataong maipakita. Barumbadong palaging nakadisguise, kung minsan F4, takatak vendor, albularyo, magbabalot, basurero, magbubute, o di kaya'y magtataho ka sa labas. Akala ko ba walang kinakatakutang MC, ang Muntinlupa Most Wanted, pero ba't parang nagtatago ka sa batas? Takapal din naman ang mukha mo para sabihin ginagawa mo lang stepping stone yung rap para maging modelo. Ang lakas din naman ng apog mo, Brad. Oo, may kasabihan tayong follow your dreams, pero yung sinusundan mo malabong matupad. Puta, hindi ka pa ba kontento kung anong meron ka? O sadyang yung pangarap mo'y hindi mo pa rin makita? Parang wildcard boxer na tumawid ng pilit sa Kia. Ako, sa pagiging G-Clown ko'y aminado ako hindi lang Tumawid pilit boxer, tumawid sa Kia. So ang pinupunto nila dito or pinupunto ni G-Clown dito si Manny Pacquiao, no? Kasi yung mga boxer tapos naging PBA player, no? Si Pacquiao sa Kia before. Sa mga di nakakaalam, pwede nyo yung search yun, naglaro si Manny Pacquiao sa PBA sa Kia. Yung pangarap mo'y hindi mo pa rin makita. Parang wildcard boxer na tumawid ng pilit sa Kia. Ako, sa pagiging G-Clown ko'y aminado ako hindi lang pagpapatawa naging forte ko. Kaya kung mag-ain ng iba't ibang menu parang McDo, kaya masasabi nyong love ko to. Hindi tulad ng hinanda mo sa mga tao na yung sarap na aksaya, mahina ang deliver nito na parang Jollibee, kaya malabong maging bida ang saya. At alam mo, Shernan, dapat pangalan mo German. Dahil mukha ka namang asong bantay. Ang sarap mong ipulutan, gawing adobo, kasabay ng isang basong tandway. Pero mga sunog baga, antay. Simulan muna natin ang seremonya bago ang dulo. Gamit ang tubo, paluin sa ulo, isabit sa puno na mataas. Wantusawang hatawin, pagkatapos saksakin sa puso ng matalas. Buong araw isuplete, oo peste, hanggang maletsi ka. Pagkatapos, certified konektado dahil pinakita mo kay Mike Swift na kahit dito sa flip top ay sulugang MC ka. Pero di pa tapos. Dahil maging kaloob-looban mo, Shernan, ay susunugin ko pa. Sa isang katerbang sukang dato puti, ikaw ay lulunurin ko pa. Tapos dahan-dahan kitang babalatan. Pero di ka na namin tuluyang kakainin, pare! Pero puta, bakit naman? Kasi boom kales! Daming sugat nitong as!
At ikaw, M-Site! M-Site, mukha kang vocalist ng Westlife. Sa sobrang supot ng iyong sex life, sa titi mo na bungi yung bread knife. Alam kong gusto nyo makita yung best G-Clown at best type, pero di kayo makakatikim sa amin ng best fight. Dahil isa lang kayong mababang uri ng pagsubok, parang 1, 2, 3, test mic. At di ba sabi mo ng tryouts? Sa pagpasok dito, isa lang ang aking misyon, maging bagong halimaw ng Manila Division. At dahil sa iyong malinis na pananaw, kaya yung mga hurado nakita ka. Iyong hangarin na pagtulong ay naisulong. Pero pagtungtong mo ng aspakan, pinangangalandakan mo na sa mga taong Manila-kila ka. At di ba gusto mo kitang-kita ka? Yung tipong apple of the eye, ba't di ka magtayo ng pasikat battle league at dun sa Pasig magpaliga ka? Tapos ikaw yung host, ikaw yung MC, ikaw yung judge, ikaw na lahat. Kasi total naman, pabida ka. At nabot niya na daw ang tugatog. Okay, so speaking of yung sinabi ni Tyke, no, magtayo ng sariling liga, ikaw yung mag-host. Props and congrats kay M-Zite kasi 100,000 subscribers na yung Motus. And ayun, congrats M-Zite. So happy ako sa hindi man ako bumabattle doon, hindi man ako tawag dito. Ayun, hindi ako bumabattle, hindi ako MC doon, pero happy ako na naging part ako doon kasi syempre pumupunta ako ng event. Salamat sa mga shoutout, especially yung shoutout ni MZ sa akin nung main event nung Tagpasan 4, yung Philos versus Good Kid. Hindi nyo pa napapanood yun kasi hindi pa uploaded yun, pero maraming salamat na naging part ako ng Motus, no, kahit na sa ganung paraan, no. So congrats kay MZ at sa Motus. More power pa. Tangina, alam ko lalaki pa yan, alam ko lalakas pa yan, and patuloy na suporta. Let's go. Pasig magpaliga ka. Tapos ikaw yung host, ikaw yung MC, ikaw yung judge, ikaw na lahat. Kasi total naman, pabida ka. At nabot niya na daw ang tugatog. Pero di ko lubos maisip kung paano ba. Dahil ba sa naging champion ka nung tryouts, kaya pakiramdam mo, sikat ka na. Todo kampaya, mga pakpak nito sa masigabong palakpak. Nakalimot sa kasabihan, na gano'n man kataas ang yung nilipad, ay gano'n din kasakit kapag bumagsak. Kaya paano mo sasabing natikman mo na ang tamis ng tagumpay kung di mo pa nararanasan ang kabiguan? Yung tipong araw-araw mo na iindahin na parang tinatakasan ka ng katinuan. Kapatid, gusto lang kita na tulungan. At sa iyong mali ay iwas to, na dilat ng araw maligaya dahil di araw-araw ang Pasko. Akin na saklaw! Akin na saklaw ang mga butas na hindi mo natakpan. Maliit na bagay pero kapag ginalugad, ewan kung di ka masaktan. Yung pag-aambisyon mong sumorkat para maging icon na akala mo'y walang hanggan. Tandaan mong walang nakakarating sa tuktok na hindi gumagamit ng hagdan. At sa buong history ng liga, alam niyong isa kami sa tandem na may pinakasolid na chemistry. Kami ang Team TG na biyasa sa written at freestyle, maging sa art and poetry. At kung kayo ang Team SM, dapat alam niyo na di niyo ko kayang paikutin na parang LEC. Dahil sa isang kumpas ko lang, hihinto yung pagbukas nyo ng sinasabi nyo na SM, tawagin nyo akong Henry C. Ano man ang hubog at istrukturang planuhin nyo sa inyong sulatan. Pinagkabit-kabit yung linya'y walang tibay kahit dumaan pa sa sukatan. Mahina ang depensa nitong dalawang gwardya, kaya kahit sino'y kayang dumaan. Maraming butas itong SM, kaya madali lang lusutan. Boom panet! Okay, so paano ba? Slow start yung Tyke G-Clown. Tapos ang haba ng mga setups nila. 'Di ba? Pansin nyo ang haba ng setup ni Tyke dun sa pinaka punchline. Yun yung napansin ko doon. Okay pa din naman yung performance, pero naging ineffective na in terms of yung mga sa mga setup nila sa mga setup parang sobrang haba, tapos hindi gaano nagpe-pay off. Sunod-sunod 'yon, 'di ba? May times naman na okay, ganda ng setup, tapos nagpe-pay off, okay 'yon. Pero ang daming mga linya na para sa akin is nasayang kasi nga hindi gaano nagpe-pay off, hindi ganoon ka effective, no? Nawala ng effectiveness ang Team TG sa rounds 2 and 3. Round 1 okay pa, malakas pa. Pagdating sa 2 and 3, nawala.
'di ba? Nawala yung andun pa rin naman yung pagiging agresibo, andun pa rin yung mga bara, yung mga jokes, pero sa effectivity medyo nawala yun. Kaya 2 and 3 share na yun. Pero round 1 tabla. So yun. 29 points para sa Team SM. Tapos Tyke G Clown 988 1625. So 29 to 25 by 4 points Team SM. Rounds 2 and 3. To round 1 tabla. Flip top zoning semifinals. Sobrang haba ng battle na yun. Pero lupit. Tangin na, Tyke G Clown, galing pang Rizal para sa inyo. Laman nila, Shernan MZ, magigay sa pang-best. Ang boto, 5-0 para sa Team SM. Yun, 5-0 Team SM. So, pakinggan natin yung mga judges, pero sa tingin ko, round 1 yung pinakadikit. 2 and 3, lumayo na talaga yung Team SM dun. Salamat kay Tyke tsaka kay G-Clown, tol. Salamat sa Whip Cup, sa Pubo, tsaka sa Dice One. Salamat. Binoto ko ang Team TG. Ang ganda ng pinakita nila. Yo. Supportahan nyo nga po pala Tyke Caracruz Mixtape. 100 pesos na. Yo, maraming salamat kay Nante Mariano sa pagdating sa amin dito sa venue. Binabati ko yung pamilya ko, saka yung asawa ko, anak ko. Ganun talaga. Judges. Game na ako, Reps. Shots fired. Entertainment. Reps the hood. Entertainment. Binoto ko si Shernan tsaka si M-Side. Kasi panoorin nila sa video. Yo, binoto ko ang SM. Sobrang lupet. Panood nyo naman. Round 1, binigay ko talaga sa kala-share na natin sa ito. Ang lakas talaga ng impact nila. First presence. Kuha talaga kagad nila ng movement. At round 2, ganun din. Pero yung round 3 ng TG talaga sobrang malayong malayo sa lahat ng round nila. Kaya sobrang binigay ko sa kanila yun. Yun nga, shoutouts pa rin sa kila Tyke, kila J Clown. At syempre bilang pag-promote ko ng album nila, Caracruz, kila J Clown, kila Tyke. Suporta tayo. Flip, smagless na. Ayun, shoutout ko muna yung mga tropa, Paranaque Rebels Clothing, Rap and Rod Clothing kay Amo, Flick G, pinoto ko Team SM. Sobrang lakas nung third round ni Tyke and G Clown. Yun nga lang, paangat sila eh. Yung Team SM kasi stable lang. Tsaka grabe pa yung rebat nila. Tsaka yung parang, hindi ko alam kung impromptu yun o scripted yung ginawa ni Shernan kay M-Side na magpigil sa rebat, pero nagustuhan ko yun. So overall, SM. Chris Delano, hindi ko napapahabain. Parehas may performance. Solid yung performance parehas. Hindi ko na rin kailangan i-judge pa round per round kasi parehas nga solid. Pero yung creativity, lamang na lamang yung SM ba? Sila M-Side. Kaya sila M-Side. Okay. Righteous One, Grabs, binoto ko, M-Side, Sherman kasi binila ko yung punches, dikit-dikit yung laban ko, binila ko yung punches, maraming punch na yung tumatapat sila, Sherman at M-Side, tapos lupit ni Sherman, lalo na yung mga agawik sena niyang mga ito na hindi inaasahan, sobrang sa humor, lupit creativity. Magaling din sila Tyke tsaka si G-Clown kaso na-overpower lang ng teamwork. Breakdown, round 1, SM, round 2, Tyke G-Clown, round 3. Okay. So, wala tayong naging kaparehas na vote kasi binigay kong tabla yung round 1, 2 and 3 sa Team SM, pero yung ibang judge naman binigay nila ng 1 and 2 Shernan, tapos 1 and 2 Shernan, 3 Tyke G Clowns. Kay Righteous naman split decision, 1 SM, 2
Tama ba? 2 Tyke G Clown tapos 3, diba? Split decision. Pero nonetheless, okay pa rin naman. Malino naman 5-0. Team SM 'yon. Para sa akin 2 and 3 talaga dinomina talaga ng Team SM 'yon, 'di ba? So ayun. Tapos na tayo sa isang request with, no? So shoutout Joe Benson Dala, sana naabutan mo or maabutan mo or sana active ka pa sa channel natin, no? Kaya yun, tapusin natin yung mga request videos ngayong April bago tayo sumagad sa... Hindi, isisingit ko pala ngayong April, guys, no? Singit ko yung ngayong April if ma-upload na ng Motus yung 8 battle sa first round ng Pedestal 3. Isisingit ko yun dito sa April. Pero habang wala pa at hindi pa kompleto kasi sa pagkaka-check ko, 6 pa lang. Wala pa yung Good Kid, Pilos, tsaka... May isa pa eh. Blaser JN. Yun ang wala pa. Kasi uploaded na yung Dave Denver Vicente, 7K Katana. Uploaded na rin yung sa nakaraan, no? Yung Fuego ba yun? Yung Prince Mirage, Calix, tsaka Kilan. Sino pa ba? Casper, Nathan, Hespero, tsaka Blizzard. Yun na yung mga uploaded eh. Yung dalawa hindi pa, kaya baka ngayong April matapos ng ano yun, ng Motus. So antayin natin, okay? So ayun, kita-kits tayo sa next na review. And shoutout ulit bago matapos yung vid, shoutout ulit kay Joe Benson Dallas, no? Kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.